Battered woman syndrome. Ayan, battered woman syndrome. Sagad na sagad, gamit na gamit ha. Sa RA 9262 din, ayan. The psychological effects of living with an intimate partner in violence. Ayan, ano nga ba yung battered woman syndrome din? Alam ko, di ba, may 3 stages itong battered woman syndrome na nagiging defense, di ba, sa criminal cases. So, tama yan, Attorney Mimi, kasi sabi dun sa Section 3 ng Republic Act 9262, yung binanggit mo, ito ay scientifically defined pattern of psychological and behavioral symptoms found in women living in a battering relationship as a result of cumulative abuse. So ito yung mga babae na palaging inaabuso, hindi lamang physical, kasama yung psychological, emotional ng kanilang partner. At nakakagawa sila ng mga bagay na normally hindi nila magagawa. Katulad nga nung saktan o wag naman, patayin yung kanilang partner. Sabi mo nga, tama ito, Section 29 ng 9262, depensa ito na kapag ka nasaktan nila o pinaksin nila yung kanilang partner, aba hindi sila makakasuhan at hindi makukulong. Kaya never kong dinis ka sa misis ko ito Delikado. Pero hirap na. Pero dahil sinabi mo it's a defense, ikaw ang magpo-prove na talaga namang ikaw ay nagsasuffer sa battered woman syndrome. Hindi ito ipipresume ng batas para sa'yo. Kung sasabihin mo na ako ay nagsasuffer ng battered woman syndrome, kailangan nyo po talagang i-establish na kayo po ay nagsasuffer nitong syndrome na to. Kasi it's di ba? It's in the mind din, di ba? Na kaya mo sinasabi mo, kaya ako nasaktan o kay worst case nga kung talagang nabawian ng buhay ang iyong asawa dahil nasaktan mo nga siya. Kailangan mong patunayan na dahil ito ako ay nagsasuffer doon sa tinatawag na battered woman syndrome. So una, di ba din, yung tension building, di ba? Yung parang, patuloy kang sinisigawan ka, tapos bubulyawan ka ng matindi, tapos after nun, susuyuin ka na naman ng asawa mo, di ba? Maghihingi ng sorry, ganyan. Tapos gano'n na naman, sasaktan ka na naman, aabusuin ka na naman, tapos todo extreme, tapos lalambingin ka na naman. So, dahil doon na-form daw po yung tinatawag na battered woman syndrome, paulit-ulit na nangyayari, kaya parang naapektuhan na yung pag-iisip ng babae, nagkaroon na siya ng tinatawag na battered woman syndrome. So, yun po yun. Again, hindi yan ipipresume para sa'yo, ikaw ang magpapatunay, kasi nga yan ay defense mo. At sa desisyon ng Korte Suprema, Attorney Mimi, merong 3 stages yan, sabi mo nga, yung cycle of violence. Una muna yung tension building phase, acute battering stage, saka yung tranquil or loving phase. At ang sabi ng Korte, pag naulit daw yung cycle nito at least twice, hindi ito ito Korean group, pag naulit daw ito at least twice, yung babae, saka lang masasabi na battered woman siya. At kailangan patunayan naman ito sa Korte bilang depensa niya, maghaharap siya ng isang testigo na psychiatrist o psychologist para patunayan na siya nga talaga ay dumaan sa ganitong phases at siya ay pwedeng sabihin na may battered woman syndrome. So depensa ito. Nako, lagot dito ang mga lalaki, kaya sana maamyendahan naman yung batas.